Hello guys, good afternoon. Pag-usapan natin dito sa video na to kung gaano na ba talaga kahigpit si Meta. Si Meta nga ba or si Facebook o AI? So, pag-usapan natin ito, no? Previous weeks, nagkaroon ng mass demonetization, restriction, flag for behavior, flag content, ano pa ba? Yung pinaka-worst ngayon, ako din, experience ko din ito, yung tinatawag ng profile not recommendable. Grabe, ano nga ba ito? At ano nga ba yung mga sanhi ng mga violation or restriction na ito? So, meron ako napanood guys dito na isang video. Ito ay credit kay iCarlo o iCarlo, no? Ito is one of the best creator din na nakikita ko na magbo-boom along the way. So, meron si iCarlo o iCarlo ay meron siyang 60,000 followers, no? So, very basic yung tinuturo nila guys, pero sobra kayong may matututunan talaga kayo. At isa na nga dito, itong pinaka, ano niya, yung video na to, ito, yung pinakabago niyang upload, na bagong bawal, panoorin mo para maiwasan mo. Guys, ito na din yung sinasabi ko before na sobrang higpit na talaga ni AI or itong artificial or learning machine technology ni Meta. Nadedetect yung captions, yung titles, yung ating mga hashtag. Okay? So, panoorin muna natin guys para magkaroon kayo ng idea. So, maikli lang naman ito. And guys, don't forget to support iCarlo. So, kayo na po ang bahala. At bisitahin nyo din itong kanyang profile. Bagong bawal na naman guys. Kaya panoorin mo tong reel ko na to para maiwasan mo din. Kahapon kasi nag-check ako ng aking page recommendation at may napansin akong isang issue sa isang reel ko. Pinanood ko ng paulit-ulit. Okay naman yung mga salita na ginamit ko. Okay naman yung mga gesture ko. Kaya dinilit ko na lang at re-upload ko na lang sana yung plano ko. Kaya ang ginawa ko next, in-screenshot ko yung issue at pinost ko talaga dyan sa wall ko. Na flag content na naman guys. Ano kaya yung problema? Check ko na naman yung screenshot. At may napansin akong isang salita talaga guys. Na ginamit ko na doon sa reel ko. Sinabi ko nga at nilagay ko pa sa caption, pati na sa title pa. Kaya, yan yung mga word na yan. Ayan, guys. Ingatan nyo na lang po. Huwag nyo nang gamitin. Okay? Parang ginagamit kasi yan yung nagla-live nga. Na, paano naman po, yun nga, tinanggal ko lang yung mga letter A, guys. Para, hindi tayo ma-restrict o baka ma-flag content na naman tayo. Alam nyo na kung ano yan. Iwasan nyo na. Huwag nyo nang i-comment sa baba. Huwag nyo nang gamitin na salita dyan sa reel or video nyo. Huwag nyo nang ilagay sa caption o sa title nyo, ha? Okay, ingat po kayo lagi sa araw na to. I-share nyo to guys para malaman din ng mga baguhan ang bawal na yan para maiwasan. Pwede nyo din po ako i-follow. God bless po. Ayan, okay guys, malinaw, maikli pero sobrang solid nung kanya na-experience. Actually guys, yung mga creator ngayon nagki-case study na sila eh. Based on my experience, no, etong customer support, medyo hindi siya reliable, medyo merong hindi tugma ng mga statement or ng mga sagot. Pero wala naman tayong magagawa guys. Trabaho lang naman nila yan, yung mga customer support. At kailangan lang nila mag-provide ng solution, mga basic solution, mga basic troubleshooting sa mga nagko-concern sa kanila. Pero yung mismo experience nung profile or nung creator ay hindi talaga nila ma-address talaga. Hindi lahat masasagot ng customer support. So, isa na nga itong si iCarlo o si iCarlo ay na-experience na mismo, Una, nag-post daw siya ng video na sinabi pa niya itong mga bawal na salita na ito. Natatandaan ko dito sa mga bawal na salita, parang ghost fighter. Diba? Yung si Dennis, yung bumalik lang sa akin, may mga bawal na salita. Anyway, kung naabutan niyo yon, so bawal pala natin mabigkas itong mga salita na ito at mailagay din sa ating captions or titles. At dahil nga po, nagtataka tayo, ba't nagkakaroon ng violation? Wala naman ako nakita na bawal. Wala naman ako napansin na bawal dun sa video ko. Pati nga yung gesture, di ba? Sabi, bawal na daw yung magturo. Baka daw manunog. So, bawal daw magturo, di ba? Halos lahat guys nagki-case study, which is good, para at least sa ikakabuti ng metaverse or ng meta world. So thank you iCarlo, at meron kaming napulot sa iyo na kaalaman. And again guys, kaysa magkaroon pa tayo ng sariling restrictions or violation, wag na natin bibigkasin yung mga
word na nabigkas at na-post nga ni Sir. Kasi nga baka magkaroon kayo ng flag content. Guys, mapansin nyo, no, etong mga word na ginamit niya, Tagalog ito at very basic ito sa mga engagement baiting, yung mga paangat na promotion. So siguro merong mga customer support ng mga Pilipino, 'di ba? Mapapansin natin. Ito yung mga program, no, na ini-input nila sa machine, which is kapag na-input na nila itong mga word na ito, yung mga salita na ito, once na ito ay nag-appear sa video mo, automatic magkakaroon tayo ng violation or flag content, 'di ba? So against community guidelines. Kasi nga ayaw ni Facebook na engagement baiting, yung clickbait ayaw din 'yan. Ano pa ba? Marami guys yung mga buying likes, yung mga paramihan ng likes, no, yung mga dapat natural lang, 'di ba? Yung makukuha natin na reactions, engagement, followers. So, 'yun. Siguro tama naman, marami talaga tayong dapat pang matutunan dito kay Facebook. Kaya ingat na lang po mas okay siguro talaga na basahin pa din natin yung partner monetization, content monetization, and yung community guidelines para at least maiwasan or ma-eliminate natin itong mga ganitong restriction sa ating profile or pages. So thank you once again iCarlo or eCarlo sa binahagi mo na kaalaman. And guys, ito dapat yung mga pinapanood natin at very informative. So hindi lang tayo nagbabase sa fake news or sa alam mo yun, sa mga issue lang na nakita nila, gagayahin nila. So ito guys is based on experience ni iCarlo. So sana, 'di ba, i-share nyo din at i-check nyo, kayo na po bahala sa profile or bisitahin nyo yung bahay ni iCarlo. Yun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Meron tayong full guide ng mga video tutorial, paano nga ba kumita kay Facebook, paano mag-troubleshooting, paano i-appeal yung mga re-receive natin na violation. So nandiyan na po lahat yan guys, no. Kaya i-click mo na din yung bell icon para pag meron tayong mga bagong upload katulad nitong video na to ay mano-notify po kayo. So always remember guys, think before you create. Gamitin natin ng tama itong platform ni Facebook. Lalo na kung ang purpose natin ay to monetize. So may mga bawal na salita. Dati hindi naman ganun kahigpit. Pero ngayon guys talaga naghihigpit na. Kasi nga pasaway tayo guys. Sino-shortcut natin yung monetization process. Sino-shortcut natin itong platform. 'Di ba? So, pasaway tayo, kailangan talaga natin matuto, kailangan talagang idisiplinahin ni Meta. So, ganun lang naman talaga As long na may mga pasaway, si Meta ang gagawin nila, mag-upgrade sila ng security features sa Meta or sa Facebook. So, yun lang guys. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye!